May mag-asawa na matagal nang nangangarap na magkaroon ng anak. Ngunit hindi sila mabayaan kahit isang anak. Dahil baog ang babae at hindi kayang magbuntis. Ilang beses nilang sinubukan na magkaanak, ngunit hindi talaga sila biniyayaan. Unti-unti ay tinanggap na lamang ng mag-asawang Christy at Alfred na hindi na sila magkakaroon pa ng anak. Kaya't nag-focus na lamang ang dalawa sa pag-aalaga ng kanilang mga pamangkin dahil sa tuwing iniiwan sa kanila ang mga ito ay nagiging masaya si Christy dahil mahilig ito sa bata. Tuwang-tuwa si Christy sa tuwing niyayakap at hinahalikan siya ng mga pamangkin. Itinuturing na rin niyang parang mga anak ang mga ito, kaya't na mahal niya ang mga pamangkin. Araw ng linggo at nagtungo ang mag-asawa sa simbahan. At hindi pa rin nawawala sa ipinagdarasal ni Christy na sana isang araw ay magkaroon ng himala at magkaroon sila ng anak. Kahit sabihin ni Christy na tanggap na niya na hindi siya magkakaanak, ay hindi pa rin siya tumigil sa pagdarasal. Gabi na nang makauwi ang mag-asawa. Dahil pagkatapos nila sa simbahan, ay nagtungo pa sila sa bahay ng kapatid ni Christy dahil naroon ang mga pamangkin niya. Gabi na nang makauwi ang mag-asawa, napagdesisyonan nila na maglakad na lamang dahil gabi naman. Habang naglalakad ang mag-asawa, ay bigla silang nakarinig ng iyak ng isang sanggol. Nagulat sila dahil madilim ang buong paligid at sa direksyon nila ngayon ay walang masyadong ibang tao na naglalakad. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang sanggol at ang ginawa ni Alfred ay inaya niya nang umuwi si Christy dahil baka guni-guni lamang nila na may naririnig silang sanggol na umiiyak. Subalit biglang nakaramdam ng saya si Christy nang marinig ang iyak na iyon, na baka ito ang himala na hinihintay niya na magkaroon sila ng anak. Nagtungo si Christy sa pinakamadilim na parte ng lugar na kinaroroonan nila, at maya-may palakas ng palakas ang iyak ng sanggol, kaya't mas lumaki ang posibilidad na totoong bata ang naroon. Bigla na lamang naluha si Christy nang makita ang sanggol na nakabalot ng lampin at meron pa itong dugo. Mukhang kakalabas lamang ng bata sa sinapupunan ng sinumang nang iwan sa kanya roon. Dahan-dahang kinalong ni Christy ang bata at tinignan nitong mabuti. "Napakagandang bata," bulong ni Christy habang nakatingin sa sanggol na kalong niya. Hindi mawala sa mga mata ni Christy ang sobrang kasiyahan dahil baka ang sanggol na ito ang sagot sa matagal na nilang ipinagdarasal na magkaroon sila ng isang anak. Hindi naman rin nakapagpigil si Alfred at tinignan niya ang bata, maski siya ay namangha sa taglay na kagandahan ng sanggol at hindi maiwasan ang mapangiti. "Dalhin natin sa ospital. Mukhang kailangan pa ng sanggol na matignan at mukhang kakalabas lang niya sa sinapupunan ng ina niya. Kailangan masiguro na ligtas ang bata," sampit ni Alfred at sumang-ayon naman roon si Christy. Agad silang nagtungo sa ospital at inasikaso naman kaagad ang sanggol. Wala namang naging problema kaya laking pasasalamat ng mag-asawa na walang nalanghap na kung anumang dumi ang sanggol. Kinakailangan na lang ng sanggol ng maayos na matutilugan. Kaya't pagkatapos silang ipatingin ng sanggol, ay umuwi na nga ang mag-asawa kasama ito. Bukas na bukas rin ay hanapin natin ang nanay na nag-iwan sa kanya, sampit ni Alfred. Nang masiguro na ni Christy na tulog na ang sanggol, ibinaba niya na ito sa gitnang higaan nilang mag-asawa. "Paano kung hindi na siya hanapin pa? Paano kung siya na ang sagot sa matagal na nating hinihiling?" Umaasang sabi ni Christy at pinagmasdang muli ang sanggol na nasa tabi nilang dalawa. "Hindi ganoon kadali ang angkinin natin ng batang ito, Ma. Hindi natin basta-basta makukuha ang batang ito. Paano na lang kung kunin siya ng totoo niyang magulang? Aampunin natin siya. Gagawin nating legal ang pag-ampon sa kanya dahil wala na siyang mapupuntahan pa. Nakita mo naman hindi ba na puro dugo pa siya nang matagpuan natin? Sinadya na iwanan siya doon ng totoo niyang ina. Iniwan siya ng walang kamalay-malay. Ayokong lumaki ang batang ito sa kamay ng totoo niyang magulang dahil ngayon pa nga lang, hindi na siya pinapahalagahan at minamahal." May punto naman si Christy sa sinabi niya. Walang ina ang may gustong iwan ng sanggol sa isang lugar na walang katao-tao at mukhang sinadya talaga na iwan doon ang sanggol. Kung hindi nakita ng mag-asawa ang bata,
Baka kung ano na lamang ang nangyari sa sanggol na ito. Pwede pa itong mamatay kapag tumagal sa lugar na iyon. Kung walang maghahanap sa sanggol, aampunin natin ang batang ito dahil alam kong matagal mo nang gustong magkaanak. Matagal na natin gustong magkaanak, mahal. Para sa ikakabuti ng bata, gagawin natin na alagaan at mahalin siya. Nagkaya ka pa ng dalawa at natulog na rin sila dahil maaga pa silang pupunta sa police station upang i-report na may bata silang nakita. Kung loloobin man na mapunta sa kanila ang sanggol, buong puso naman iyong tatanggapin ng mag-asawa dahil matagal na silang nangarap na magkaroon ng anak. Pero kung hindi man, nagpapasalamat pa rin sila dahil naibalik nila ang bata sa totoo nitong magulang. Na sana lang ay mahalin, alagaan at pahalagahan ng batang ito. Nagtungo na nga ang mag-asawa sa police station at pati CCTV ay pinakita sa kanila sa lugar mismo kung saan nakita ang sanggol. May napansin silang buntis na palakad-lakad sa paligid at hindi kalayuan sa pinanggalian ng bata kung saan ito natagpuan. Mukhang nagle-labor ang buntis. Medyo maliwanag pa ang kalangitan kaya't maliwanag ang kuha ng CCTV. Base sa paglalakad ng buntis ay mukhang nahihirapan nga ito. Nagle-labor ito. Posible na ito ang totoong ina ng bata. Mukhang estudyante pa lamang ang ina ng bata at hindi alam kung papaano siya manganganak. Namukhaan naman nila ang babae sa CCTV kaya't pinaghahanap ito ngayon ng mga pulis. Naghintay sila ng ilang oras doon at nakita rin naman kaagad ang babaeng nag-iwan sa sanggol. Nang makita nito ang anak niya, ay naluha ito. Halata sa babae na estudyante pa lang ito at grabe ang pagsisisi dahil sa ginawa niyang pag-iwan sa bata. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po talaga alam kung paano sasabihin sa pamilya ko na buntis ako. Hindi ko rin po talaga intensyon na iwanan ng bata roon. Nagpanik lang po talaga ako nung nasa kalagitnaan na po ako ng panganak sa kanya at may narinig akong kaliskos. Kaya wala akong choice kung hindi ang iwanan ko na lamang ang anak ko at magtago. Kwento ng babae. Mukhang high school student pa lamang ito. Base naman sa kwento niya, ay mukhang totoo nga ito. Pero ano ang balak mo? Iuwi mo na ba ang anak mo? Tanong ng pulis sa babae. Agad na umiling ang babae kaya nagulat ang lahat. Kung gano'n ay, okay lang ba na ampunin na lamang namin ang anak mo? Tanong kaagad ni Christy sa babae. Tila nabuhay ng loob ang babae. Hindi dahil sa may mag-aalaga sa anak niya, kung hindi dahil hindi siya handa na alagaan ng anak niya at wala siyang pera at kakayahan na alagaan at pakainin ng bata. Sa tingin ng babae, na baka ang mag-asawa na ang makapagbibigay ng masaganang buhay rito. Opo, kaya nagmamakaawa po ako. Bilang ina ng anak ko, ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang bata. Wala po akong kakayahang mag-alaga. Wala rin po akong trabaho at nag-aaral pa lamang po ako. Kit nagmamakaawa po ako sa inyo na kayo na lamang po ang kilalaning magulang ni Cheska. Nang malaman ni Christy, ay tila nabunutan siya ng malaking tinik sa lalamunan. Dahil sa wakas, natupad na ang isa sa matagal na niyang ipinagdarasal na magkaroon ng anak. At si Cheska ang batang iyon na sa tingin ng mag-asawa ay magdadala ng swerte sa kanilang pagsasamahan. Nang malaman niyon ng pamilya nila Christy at Alfred, ay naging suportado sila sa desisyon ng mag-asawa. Masaya sila dahil sa wakas, may bagong sanggol na magbibigay kasiyahan sa kanilang pamilya. Ituturing nilang totoong kapamilya ang bata at lahat ay gagawin ng mag-asawa. Maibigay lamang ang kagustuhan at kailangan ni Cheska. Ibubuhos lahat ng mag-asawa ang pagmamahal na kailangan ng bata, ang buong pamilya, at ang masayang pamilya. Naiayos na rin ang birth certificate ng bata at ang pangalan niya ay Cheska Sandoval. Ipinangalan na nila ito sa pangalan ni Alfred dahil ituturing talaga nila itong parang tunay na anak. Kaya mo pa ba? Tanong ni Alfred kay Christy nang makita na pagod na sa kakaalaga si Christy kay Cheska. Kakauwi lang galing trabaho ni Alfred. Okay lang pa. Kaya ko pa naman. Hindi naman ako gaanong napagod. Sanay naman na akong mag-alaga ng bata. Sa daming batang inaalagaan natin, ay biyasa na ako. Sambit ni Christy sa asawa. Tila nga ay hindi ito napapagod dahil nagagawa pang umiti. Ang asawa ko talaga. Halika nga. Hinalikan ni Alfred si Christy
Sunod naman ang bata. Nagbihis muna si Alfred at siya na ang pumalit na mag-alaga kay Jessica. Ingatan mo ang anak natin, ha? Pagpapaalala ni Christy kay Alfred nang kalungin ito. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti ang anak natin. At sa kasaganda ni Jessica, dapat minamahal at iniingatan itong mabuti. Masayang sambit ni Alfred at hinalikan pa sa noo ang batang kalong niya. Nagdaan ng ilang buwan, taon, at nasa 8 taong gulang na itong si Jessica. Maganda ang bata at napakamasiyahin. Ngunit masasabi natin na maldita ito at palaban. Mrs. Sandoval, may mga nagrereklamo pong mga magulang. Sinasaktan daw po ng anak nyo ang kanilang mga anak. Pasensya na po pero kailangan naming isuspinde sa klase si Jessica. Sabi ng guro ni Jessica. Si Jessica ay naging palaaway at palaban. Hinding-hindi ito magpapatalo kahit alam niya na sumasobra na at nakakasakit na sa kapwa. Pinagalitan ni Alfred ang anak dahil hindi naman sila nagkulang na mag-asawa sa pagpapalaki kay Jessica. Pero bakit parang hindi ata iyon isinasabuhay ng kanilang anak? Palagi na lamang pinapatawag ang mag-asawa sa school nila Jessica dahil lagi itong napapaaway. Ang isang kaklase nga ni Jessica ay na-ospital dahil sa ginawa niyang pagsipa sa tuhod nito, kaya hindi nakalakad ng ilang buwan ang batang nakaaway ng kanilang anak. Lahat ng gastos sa ospital ay sila Christy at Alfred ang gumastos. Iniintindi na lamang nila ang bata dahil sa tuwing pinapagalitan nila ito ay tila nagdadabog at hindi makausap. Kaya't mas pinili na lamang ng mag-asawa na unawain at pagsabihan na lamang ang bata. Dahil baka kapag lagi nila itong pinapagalitan, ay baka tuluyan na nga talaga itong magrebelde. Sakit naman pala talaga sa ulo ang batang yan, ate. Paano kung ibalik mo na lamang yan sa totoo niyang mga magulang? Isang araw, ay nagpunta si Christy sa bahay ng kapatid. Naikwento nito ang patungkol sa mga kalokohan ni Jessica. Alam mo naman na wala nang mababalik ang pamilya itong si Jessica. Namatay ang totoo niyang ina. Sambit ni Christy. Nabalitaan kasi ng mag-asawa na namatay sa aksidente ang totoong ina ni Jessica. Pati nga sa pagbabayad sa ospital at pagpapalibing rito ay si Alfred at Christy ang gumastos. Tutol doon ang mga kamag-anak ng mag-asawa dahil hindi naman kargo nila Christy at Alfred ang totoong ina ni Jessica. Para sa mag-asawa ay isang pagtulong ang ginawa nila sa ina ng bata, kaya okay lamang sa kanila na gumastos. Sa pagtungtong ni Jessica ng 12 taon, ay sasabihin na rin nila sa bata ang katotohanan. Pero sa ngayon ay hayaan muna nila na mag-enjoy ang bata at huwag isipin na hindi siya totoong anak ng kinilala niyang mga magulang. Isang araw, nagpunta si Christy at Jessica sa bayan dahil may bibilin sila roon. Nagawi ang mag-ina sa isang toy shop. Biglang huminto sa paglalakad si Jessica nang makita niya ang mga Barbie at iba pang mga laruan na pangbabae. Tinuturo ni Jessica ang shop sa mama niya para pumasok sila sa loob dahil gusto ni Jessica na magpabili ng laruan. Anak, kulang ang budget ni mama. Bukas na lang tayo bumili niyan, ha? Kalmado na sabi ni Christy kay Jessica, pero umiling doon ang bata. Mama, sige na. Ngayon lang naman eh. Pagpupumilit ni Jessica at bigla na lamang bumitaw sa mama niya at tumakbo papasok sa loob ng shop. Hinabol naman siya ni Christy sa loob at nang maabutan niya ito, ay hawak na ni Jessica ang 5 laruan. Yakap-yakap na niya ang mga ito. Huminga ng malalim si Christy at nilapitan ng anak. Pinapaintindi sa bata na hindi sila pwedeng bumili ngayon dahil ang dalang pera ni Christy ay para sa kailangan nilang kainin ngayong araw. Hindi nakapagdala ng ekstrang pera si Christy dahil akala niya hindi ito mangyayari. Nang kukunin na ni Christy ang mga laruan, ay nagwala itong si Jessica, kaya lahat ng tao na nasa loob ay pinagtitinginan sila. Iyak nang iyak si Jessica, kaya hindi na napigilan ni Christy na paluin si Jessica dahil nakakaistorbo ito sa mga taong bumibili. Para hindi na magdabog pa si Jessica, binili ni Christy ang laruan na hawak-hawak ng bata. Isa lamang ang binili nila, kaya medyo kumalma itong si Jessica. Nang makauwi ang mag-ina, nag-away naman sina Alfred at Christy dahil napag-usapan nila na wag sanayan si Jessica sa mga luho at baka paglaki ng bata ay maging maluho ito at kapag hindi nakuha ang gusto ay magwala o magalit. Habang bata pa,
Putulin na kaagad natin ang sungay, Christy. Napag-usapan naman na natin ito, hindi ba? Galit na sabi ni Alfred sa asawa at biglang nag-walk out. Kahit sumang-ayon si Christy sa gusto ni Alfred, hindi niya pa rin matiis ang kanyang anak. Kahit na maubusan ng laman ng kanyang wallet, ay okay lamang sa kanya basta't maibigay niya ang kagustuhan ni Jessica. Kung saan masaya ang bata, lagi itong sinusuportahan at ibinibigay ni Christy. Siguro ampon ka lang, no? Kasi hindi mo kamukha ang mama at papa mo. Pang-asar na sabi ng kaklase ni Jessica. Nang marinig ng bata ang salitang ampon, ay tila nangati ang kanyang palad at biglang sinampal ang bibig ng kanyang kaklase. Sinong ampon? Mukha mo ampon. Hindi ako ampon, no? Mahal na mahal ako ng mga magulang ko. Pagtatanggol ni Jessica sa sarili. Talaga ba? Alam ng mama ko ang balita na napulot ka lang dyan sa tabi-tabi. Kaya tignan mo, napakalayo ng ugali mo sa ugali ng taong kumupog sa'yo. Sambit ng isang bata. Hindi totoo yan. Mga sinunghaling kayo. Sigaw ni Jessica sa bata at bigla na lang hinila ang buhok nito. Nakita ito ng guro, kahit pinagalitan niya si Jessica. Nang makita naman ni Christy ang nangyari, pinagsabihan nito ang guro na huwag pagalitan ng kanyang anak. Nagtaka ang guro doon dahil nakita naman ni Christy ang lahat. Kaso nga lang bakit kinukonsinti nito ang bata? Mawalang galang na ho, Mrs. Sandoval. Pero dapat hindi niyo po kinukonsinti ang anak niyong si Jessica. Kaming mga guro po ang nakakasaksi sa inuugali ng anak niyo. Nangangamba ho kami na baka kapag lumaki ang anak niyo, ay mahirapan na kayong makontrol at baka pati kayo ay saktan niya. Nag-aalala lamang ang guro dahil sa inuugali nitong si Jessica. Dapat hanggang maaga pa ay putulin na nila ang sungay ng batang ito para hindi na ito maging sakit ng ulo kapag nagdalaga na. Nalaman rin naman ni Alfred ang nangyari sa school ni Jessica, kaya't agad niyang pinagalitan ng bata. Umabot pa sa punto na sinisigawan at nagdadabog na si Jessica sa kanyang ama. Sa sobrang pagpipigil ni Alfred na huwag saktan ng bata, ay sa huli nagawa pa rin niya itong paluin dahil naninigaw na ito sa kanya. Dahil sa nangyari, nag-away na naman ang mag-asawa dahil ayaw na ayaw ni Christy na sinasaktan at pinapagalitan si Jessica dahil patig niya na magbabago pa naman ang batang ito kapag mahinahon mo itong kinausap. Ngunit kahit mahinahon man ang pananalita, ay wala pa ring epekto ito sa bata. Sinasaktan niyo na ako dahil ampun lang naman ako, hindi ba? Iyak na sabi ni Jessica sa mag-asawa. Nagkatinginan naman ang dalawa dahil hindi nila alam kung saan ito narinig ni Jessica. Wala pa silang plano na sabihin sa bata ang katotohanan dahil masyado pa itong bata para maunawaan ang lahat patungkol sa totoong pinanggalingan niya. Nilapitan ni Christy ang anak at niyakap. Tinigilan ito na huwag maluha dahil bilang isang ina, masakit para kay Christy na ipagtapat ang katotohanan na hindi siya ang totoong ina ni Jessica. Huminga ng malalim si Christy at hinawakan ang magkabilang pisngi ng anak. Tumingin muna siya sa asawa bago ibaling muli ang tingin sa anak. Anak Jessica, tingnan mo ang mama mo. Kung saan mo man narinig ang balitang yan, huwag na huwag kang maniwala dahil walang katotohanan ng mga iyon. Hindi ka ampon dahil anak ka namin ng papa mo. Naiintindihan mo ba ang mama? Nakanguso si Jessica habang nakatingin sa kanyang ina. Pero sa uli, naniwala naman ang bata sa sinabi ng ina at niyakap ni Jessica si Christy. Pangako po, hindi na po ako makikinig sa ibang tao. Sa inyo lamang po ako makikinig. Alam ko naman po na totoo niyo po akong anak eh. Inaaway lang naman po ako ng mga kaklase ko kaya't pinagtanggol ko lamang po ang sarili ko. Kasi sabi ni Papa kapag alam kong tama, kapag inaapi po ako, kailangan ko pong lumaban para sa sarili ko. Sinusunod ko lang naman po si Papa. Sabay tingin ni Jessica sa papa niya. Pumikit si Alfred at lumapit na rin sa anak dahil hindi niya matiis ang kanyang anak na yakapin. Hinawakan ni Alfred ang anak sa magkabilang pisngi. Tandaan mo anak ha, na hindi sa lahat ng bagay, kailangan mong manakit ha. Kailangan mong pag-aralan na kontrolin ang emosyon mo. Ang galit mo, naiintindihan mo ba ang papa? Ginagawa namin ang lahat para mapabuti ka anak. Huwag kang maligaw ng landas. Tatandaan ko po ang lahat ng yan, Papa. Sorry po dahil lagi akong sakit ng ulo niyo ni Mama. Pangako po, hindi na po maulit yun. Nagdaan ang ilang taon.
Naging mabuting bata naman si Cheska dahil tinupad niya ang ipinangako niya sa kanyang mga magulang na hindi na siya magiging makulit at sakit ng ulo. Dahil sa nangyari, ibinigay lahat ng mag-asawa ang mga pangangailangan ng bata. Kahit walang-wala na sila, ay handa pa rin nilang gawan ng paraan para mabigyan ng masaganang buhay si Cheska. Naging masaya ang kanilang pamilya, kaya kanila itong sinusulit. Tumatanda na rin ang mag-asawa, kahit pagsisikapan nilang mabuti na mas lalong lumago ang kanilang negosyo. Hindi ito alam ni Cheska na may negosyo pala ang kanyang mga magulang. Dahil plano ng mag-asawa na ibigay at paalam kay Cheska ang lahat sa tamang panahon kapag nasa tamang gulang na. Tumungtong na sa 12 taong gulang si Cheska. Ito na ang tamang pagkakataon para sabihin kay Cheska ang totoo na hindi sila Christy at Alfred ang tunay na mga magulang nito. Hindi makatulog ang mag-asawa dahil bukas na bukas rin ay ipagtatapat na ang totoo sa bata. Kinabukasan ay maagang nagising si Cheska at nagtungo agad sa kwarto ng kanyang magulang. Kakagising lang ng mga ito at agad na niyakap ang anak. Maligayang kaarawan, anak ko. Magkasabay na bati ng mag-asawa sa anak. Napatingin ron si Cheska at pinaulanan ng halik ang mga magulang. Binuhat ni Alfred ang anak hanggang sa kanilang sala. Sinimulan naman ni Christy na maghanda ng kanilang makakain para maaga silang makaalis ng bahay dahil may pupuntahan pa sila para ipagdiwang ang kaarawan ni Cheska. Pagkatapos silang kumain ng umagahan, naligo na si Cheska at nang matapos na rin silang mag-asawa na mag-ayos sa kanilang mga sarili, lumabas na nga sila ng bahay at sinimulan ng paanda rin ni Alfred ang kanilang sasakyan. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Cheska. Sa suot ng bata ay makikita sa kanya na napakaganda nito. Gaya ng totoong ina ng bata, ay napakaganda ng kanilang lahi. Sa kalagitnaan ng biyahe, ay nakatulog si Cheska. Ginising na lamang ng mag-asawa ang bata nang makarating na sila sa kanilang patutunguhan. Ito ay Enchanted Kingdom. Matagal nang gustong mapuntahan ng bata ang lugar nito, kahit sobrang excited siyang makapasok rito at ma-enjoy ang mga rides. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa dahil napasaya nila ang kanilang anak. Wala silang ibang mahihiling kung hindi ang kasiyahan ng bata. Nagpapasalamat ang mag-asawa dahil isang mabuting batang dumating sa kanilang buhay. Halos nawala na sila ng pag-asa na maranasan ang pagiging isang magulang. Kahit ngayong dumating si Cheska, gagawin nila ang lahat para rito. Lahat ng gustong sakyan na rides ni Cheska ay hinayaan lamang ito ng mag-asawa dahil ang espesyal na araw na ito ay para lamang sa bata. Pinapanood lamang ng mag-asawa si Cheska kung ano man ang gawin at laruin ito hanggang sa magutom ang bata, kahit napagpasyahan nila na kumain muna bago ipagpatuloy ang iba pang mga rides na hindi pa nasasakyan ni Cheska. Pinaghanda ng mag-asawa ang araw na ito. Sa totoo lang, sa tuwing kaarawan ni Cheska ay malaking halaga ang nagagastos nila sa bata. Ganon nila kamahal si Cheska. Ma, Pa, salamat po dahil naging masaya po ang kaarawan ko. Hindi ko po makakalimutan ang araw na ito. Dahil sa espesyal na araw ko, ay kasama ko kayong dalawa. Maraming salamat po dahil kayo po ang naging magulang ko. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Cheska sa magulang. Mahal na mahal ka namin ng papa mo, anak. Kaya tandaan mong palagi na nandito lang kami para sa'yo. Lahat ay gagawin namin para mapasaya ka. Mga bandang 3:00 ng hapon, umalis na sila sa Enchanted Kingdom. Kaya't natulog muli si Cheska dahil napagod sa kakalakad. Sasabihin na ba natin sa bata ang totoo? Tanong ni Alfred kay Christy at nilingon ang natutulog na si Cheska. Pero lingid sa kaalaman ng mag-asawa, nagising pala ang bata. Sasabihin po ang alin? Nagulat ang mag-asawa sa boses ni Cheska, kaya't nilingon nila itong pareho. Inosente naman na nagpalingalinga si Cheska sa paligid at nabalayan niya na nasa sementeryo sila. Ano pong ginagawa natin dito? Sino po ang bibisitahin natin? Walang kaalam-alam ang bata na ang bibisitahin pala nila sa sementeryo ay ang puntod ng namayapa niyang ina, ang totoo niyang ina. Malalaman mo rin mamaya, anak, sambit ni Alfred sa bata at pinatay na ang makina ng kotse. Sa kamay-amay sila'y bumaba. Hinawakan naman ni Christy ang kamay ng anak habang si Cheska ay palingalinga sa paligid.
Ngayon lang po ako nakarating dito. Hindi naman po dito nakalibing si Lola, hindi ba? Hindi mawala sa isip ng bata kung saang lugar ito. Pipistahin natin ang isang kaibigan, anak. Nakangiting sabi ni Christy sa anak. Ngumiti na lamang si Jessica roon at sinundan nila si Alfred na naglalakad papasok sa loob ng sementeryo. Kinakabahan naman ang mag-asawa habang papalapit na sa puntod ng totoong ina ni Jessica. Nagtaka si Jessica dahil bakit malamig ang kamay ng ina. Kaya tinanong niya ito pero ang sambit lamang ni Christy ay nilalamig lamang siya. Huminto sila sa paglalakad at tumupo sa may upuan doon sa tapat ng isang puntod. Tumaas pa ang kilay ni Jessica habang binabasa ang pangalan ng namayapang tao na kanilang binisita. Mariel S. Lopez, 1995, 2012. Tila nagulat si Jessica dahil 17 years old pa lamang namatay na ang taong binisita nila. Ito ay ang kaibigang sinasabi ng magulang niya. Pinagbasdan din ni Jessica ang mukha ng babae. Nagandahan siya rito. Ang ganda po niya at nakakalungkot lang kasi ang bata pa niya noong namatay siya. Biglang naging malungkot ang tono ng bata. Napakaganda nga niyang bata, kaso bigla siyang kinuha ng maaga. Sambit ni Christy na hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin dahil hindi niya alam kung paanong uumpisahan. Paano niyang sasabihin sa bata ang totoo nang hindi ito mabibigla. Bakit po siya namatay? Tanong ni Jessica. Kinuwento ng mag-asawa kung ano ang nangyari kay Mariel. Kahit hindi nakilala ni Jessica si Mariel, ay nalungkot ito sa nangyari sa kanya. Nawala ng hustisya ang pagkamatay nito. Kaya tayo nandito ngayon, anak. May gusto lang kami sabihin sa'yo ng papa mo. Umpisa ni Christy. Huminga siya ng malalim sa katumingin kay Alfred na naghihintay ng susunod na sasabihin ni Christy. Bigla namang may tumulong luha sa mga mata ni Christy. Hindi niya alam kung paanong sasabihin sa anak ng totoo. Nilalamig ang kamay niya, kaya tinawakan niya ni Jessica. Nag-aalala sa kanyang mama. Okay lang po ba talaga kayo? Umuwi na po kaya tayo, kasi parang hindi ka po okay eh. Hinawakan ni Christy si Jessica sa pisngi at ngumiti. Okay lang ang mama, huwag kang mag-alala anak. Huminga ng malalim si Alfred at nilapitan ng mag-ina. Hinawakan naman ni Alfred ang kamay ng anak sa katinignan nito. Tumingin rin si Jessica sa kanyang papa at nag-aabang ng sasabihin nito. Ang gusto namin sabihin ng mama mo sa iyo, anak eh. Naalala mo pa ba nung nagtanong ka sa amin ng mama mo patungkol sa sinabi ng mga kaklase mo na hindi ka namin tunay na anak ng mama mo? Tumango naman si Jessica roon. Inaalala ang sinabi ng kanyang mga kaklase. Anak, pasensya ka na kung nagsinungaling kami sa iyo noon. Dahil ang totoo niyan ay kaya tayo nandito dahil hindi na naituloy pa ni Christy ang kanyang sasabihin dahil biglang nagsalita si Jessica na nakapagpagulat sa mag-asawa. Kasi si Mariel Lopez ang totoo kong ina? Tama po ba ako? Tanong ni Jessica sa magulang. Nagkatinginan ng mag-asawa dahil bakit nahulaan kaagad iyon ni Jessica. Gayong wala naman silang nakwento patungkol kay Mariel. Sinabi ni Jessica na narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang noong nakaraang linggo patungkol sa tunay na ina niya. Kahit nagkaroon siya kaagad ng ideya nang magpunta sila rito sa sementeryo. Sa una ay nasaktan si Jessica dahil nagsinungaling sila Christy at Alfred sa kanya. Pero naiintindihan niya naman iyon. Siguro sa tamang panahon, nang malaman ni Jessica ang katotohanan, tila nagbago ang pakikitungo ng bata sa magulang niya. Hindi na ito masyadong nakikipaghalipilo sa kanyang mga magulang. Hinayaan na lamang muna ng mag-asawa ang pagbabago ng anak dahil naiintindihan naman nila na magiging ganito ang trato sa kanila ng anak. Mahirap malaman na ampun ka lamang. Tapos nung sinubukan mong magtanong sa kanila pero imbes na sabihin na lang ang totoo, mas pinili pa nilang magsinungaling at itago. Hanggang sa dumating nga ang panahon, nagdadalaga na si Jessica. Nakapagtapos ng high school at ngayon ay nasa kolehiyo na. Nasa tamang gulang na si Jessica at hindi na siya bata pa para makinig sa magulang dahil may sarili na siyang desisyon. Sa tuwing pinapangaralan siya ng mga magulang niya, ay pinabaliwala niya lamang ang mga ito dahil hindi na siya yung bata na pinagsasabihan pa sapagkat matanda na siya. Kapag may gustong ipabili si Jessica sa kanyang magulang, ay binibigay naman kaagad ng mag-asawa dahil responsibilidad nila na ibigay sa kanya ang lahat ng hinihiling niya dahil inampun siya ng mga ito.
naging palabarkada si Cheska. Minsan ay umuwi itong lasing at minsan pa ay sa kanilang bahay pa mismo umiinom, kasama ang mga barkada. Wala namang magawa ang mag-asawa dahil tumatanda na ang mga ito at hindi na po pwede sa kanila ang magpaka-stress pa dahil baka bigla na lamang silang maimatay. Isang araw, humingi si Cheska ng malaking pera sa kanyang ina. Ang dahilan nito ay may tour daw sila sa Ilocos Norte at kailangan ng 10,000 kasi aabutin sila ng 3 araw doon. Sinabi naman ni Christy na wala silang ganong kalaking pera, kaya baka hindi na siya makasama sa tour. Pero sa halip na maintindihan niya ni Cheska, ay nagdabog ito at hinagis ang mga gamit na kanyang nakita. Walang nagawa si Christy kung hindi ang sabihin sa anak. Nagagawa siya ng paraan para maibigay ang 10,000. Ngumisi na lamang si Cheska nang marinig ang sinabi yon ng kanyang ina, saka iniwan ang ina sa bahay, at hindi man lamang niligpit ang mga gamit na pinagtatapon niya. Napaluha na lamang si Christy dahil hindi nila akalain na ang kinupkup nilang parang sariling anak ay lalaking ganito. Napakawalang respeto at walang galang. Lahat naman ginawa nila para maging maayos ang buhay ni Cheska. Pero solely, mas pinili pa rin talaga ng bata na dumaan sa maling landas. Agad namang niyakap ni Christy ang kanyang pamangkin. Na inilagaan niya simula noong bata pa ito. Isa na itong attorney ngayon. Kahit lahat ng sakripisyo, pag-aalaga ni Christy sa mga pamangkin niya, ay sinuklian siya ng isang kabutihan. Imbes na si Cheska ang magparamdam ng pagiging isang mapagmahal na anak, ang mga pamangkin ni Christy pa ang nagbigay niyon sa kanya. Wala naman siyang aasahan kay Cheska. Akin na ang 10,000 dahil kailangan na yun bukas. Masungit na sambit ni Cheska sa ina. Agad namang ibinigay ni Christy ang perang kailangan ng anak. Ang perang hiniram pa ni Christy sa kaibigan. Ayaw nga siyang pairamin ito dahil batid ng mga ito kung gaano kalupit si Cheska. Baka nga sa iba pagastusin ng pera at hindi naman talaga sa tour yon gagamitin. Kinabukasan ay umalis si Cheska dala ang mga gamit niya at ni kahit isang thank you ay hindi man lamang narinig ng mag-asawa sa anak. Siguro nga ay mali sila ng batang inampon. Mali ang pagpapalaki nila sa bata kaya naging rebelde ang pag-iisip nito. Pero ilang beses na sinabi ng mga kamag-anak ng mag-asawa na hindi sila nagkulang sa pag-aalaga at pangangaral sa anak. Sadyang nasa dugo na siguro nito ang maging malupit at masama ang pag-uugali. Hindi lingid sa kaalaman ng mag-asawa na hindi tour ang pupuntahan ni Cheska dahil nagpunta nga ito sa Ilocos Norte pero kasama ang kanyang mga barkada at ang kasintahan nito. Humingi ng 10,000 para lamang ipagmalaki sa kanyang mga barkada. Pinaghirapang hiramin ni Christy ang 10,000 iyon, pero winawaldas lamang ni Cheska sa maling bagay ang pera. Wala na ba talaga siyang utang na loob? Sa 3 araw ni Cheska sa Ilocos Norte kasama ang mga barkada, ay may nangyari kay Cheska at sa kanyang boyfriend. Hindi rin kalaunan, ay nalaman ni na Christy na ang 10,000 ay hindi pala ginamit sa tour. Galit na galit ang mag-asawa roon. At mas galit pa sila dahil nalaman na may nangyari sa kanilang anak at sa boyfriend nito. Ilang buwan ay nalaman nila na nagdadalang tao na pala ang dalaga. Labis na pagkadismaya ang naramdaman ng mag-asawa dahil wala na talaga silang ibang inaasahan sa kanilang anak. Hindi na siguro talaga ito magbabago. Tuluyan na nitong sinira ang kanyang buhay. Sa pagbubuntis ni Cheska ay si Christy pa ang gumastos hanggang sa mga anak ito. At ang nakakalungkot pa dahil wala man lang ginastos ang boyfriend nito ni Biso at sa bahay pa ng mag-asawa tumira. Galit na galit ang mga kamag-anak nila Christy nang malaman ang bagay na yon. Pilit nilang pinalaya si Cheska at pati na rin ang boyfriend nito pero hindi sumang-ayon doon ang mag-asawa dahil inayaan na lamang muna nila na sa poder nila tumira ang dalawa kasama ang sanggol. Pero akala ng mag-asawa na ang panandali ang pagtira nila doon ay hindi na nangyari dahil nakapagtapos na ng elementary ang anak ni Cheska na si Chelsea ay hindi pa rin sila umaalis sa poder nila Christy. Wala pa silang ambag sa bahay dahil nakahilata lamang sila maghapon. Akses sa kuryente, tubig at tanging sina Alfred at Christy lamang ang gumagalaw sa bahay. May paglilinis at paglalaba ay hindi nila magawa. Pati ang pag-aalaga kay Chelsea, si Christy ang gumagawa. Puro gala ang ginagawa ng dalawa imbis na alagaan ng anak nila.
Matanda na sila Alfred at Christy, pero imbis na magpahinga sila, hindi na nila magawa dahil wala namang kwenta ang inampon nilang si Jessica. Tanging mga pamangkin na lamang ng dalawang mag-asawa ang umiintindi sa kanila. Mas ramdam ng dalawang matanda na anak nila ang mga pamangkin, kaysa rito kay Jessica na inalagaan nila. Pinakain, minahal, at binigyan ng kumpletong pamilya, pero hindi naman nila pinapakinabangan. Inabuso ni Jessica at ng boyfriend nito ang kahinaan ng dalawang matanda. Laging sinasabi ni Jessica na dapat lang daw na ibigay sa kanya ang mga gusto niya dahil inampon siya ng dalawa. Na dapat daw, pinagsisilbihan siya ng mga ito. Dumating na sa punto na nagkasakit si Alfred at tanging si Christy na lamang ang may maayos na kalagayan at kinakaya pa ang lahat ng gawain sa bahay, sa negosyo at sa paninilbihan niya sa anak na si Jessica. Sa pag-aalaga kay Alfred at pati na rin kay Chelsea. Mas naging malupit si Jessica sa ina. Minsan nagluluto si Christy ng pagkain, pero hindi para sa kanilang mag-asawa, kung hindi para kay Chelsea, Jessica at sa boyfriend nito. Hindi sila binibigyan ng ulam at kanin, kahit walang kinakain ng dalawang matanda. Natutulog silang gutom dahil wala naman silang magawa at matanda na. Sa tuwing tinatanong naman sila ng mga pamangkin, ay hindi naman nila ito sinasagot ng katotohanan. Laging humaharap si Jessica at sinasabi na maayos naman daw ang kalagayan ni na Christy at Alfred. Pero ang totoo, grabing parusa ang ginagawa ni Jessica sa dalawang matanda na nag-aruga at nagmahal sa kanya. Nang minsang umalis ang tatlo at naiwan si Christy at Alfred, bumisita ang kapatid ni Christy at pati na rin ang mga pamangkin. Doon naglakas ng loob ang dalawang matanda na magsumbong sa lahat ng grabing kasamaan ng ugali ni Jessica. Galit na galit ang mga ito lalo na ang mga pamangkin ni Christy. Sinamantala nila na wala ang tatlo kahit isinulat ng mag-asawa ang last will and testament. Hindi alam ni Jessica na may malaking negosyo at ari-arian pala ang dalawang matanda. Nagdaan ng ilang buwan at nalulungkot man pero binawian na ng buhay si Alfred at sa sobrang pagkawala ni Alfred, sumunod na rin si Christy. Dala ng katandaan at pagod, kahit sumunod na siya sa asawa. Grabing tuwa ang nararamdaman ni Jessica sa pagkawala ng dalawang matanda. Pero hindi lingid sa kaalaman niya na hindi mapupunta sa kanya ang bahay na kanilang tinitiran ngayon. Hinayaan muna ng kamag-anak ni Christy na enjoy ang karangyahang iniwan ni na Christy at Alfred kay Jessica dahil bukas ay babawiin na rin nila ito. Hindi dapat papunta kay Jessica ang mga bagay na pinaghirapan ng dalawang matanda. Walang karapatan ng taong ito roon. Hindi siya naging mabuting anak sa magulang niya. Hindi nagkulang si Alfred at Christy sa pagpapalaki sa kanya. Pero nang lumaki ito, hindi man lamang inalagaan ni Jessica ang mga magulang. Halos manlumo si Jessica nang mabasa ang last will testament nila Alfred at Christy. Hindi niya alam na maraming kayamanan at pera ang mag-asawa. Kung hindi sana naging malupit si Jessica sa mag-asawa, ay baka halos lahat ng ari-arian nila Alfred at Christy ay sa kanya mapunta. Pero anong ginawa niya? Mas pinili na maging bastos at masamang ugali. Pati bahay ay hindi sa kanila napunta, kung hindi sa mga pamangkin ni Christy na nag-aruga talaga sa kanila. Laking pagsisisi ni Jessica dahil hindi siya naging mabuti sa magulang niya. Lahat naman ay ginawa ng dalawa para mapabuti siya. Binigyan siya ng kumpletong pamilya na hindi maibibigay ng namayapa niyang tunay na ina. Lahat ng kailangan niya ay binigay ng mag-asawa. Pero sa uli, hindi niya iyon pinahalagahan. Mas pinili niya ang maruming landas kaysa sa marangyang pangangaral ng dalawang matanda. Halos lumod si Jessica sa kakahingi ng tawad sa kamag-anak nila Christy. Pero ni isa sa mga ito ay hindi siya pinatawad. Dahil para sa kanila, walang kapatawaran ang ginawa nito sa dalawang matanda. Naging malupit siya sa taong umampon sa kanya at tinuring na sarili siyang anak. Kaya ibabalik lamang kay Jessica ang lupit ng tadhana hanggang sa magising siya sa katotohanan at ma-realize ang kanyang mga pagkakamali. Ito ang aral ng kwento. Hindi kailanman magwawagi ang isang tao, lalo na't kapag mali ang ginagawa mo. Responsibilidad mo na alagaan ang nag-aruga sa'yo. Hinihingi man ito o hindi, kailangan mong suklian ang lahat. Lalo na't kung naging mabuti naman sa iyo ang taong iyon, kaya't kabutihan din ang isukli mo. Nasa huli talaga ang pagsisisi.